One is enough. Pinatawad ng pinatawad. Sobra na yun. Sobrang too much na yun, Mi. Hindi na para. Tsaka alam mo, yung time na sobrang durog na durog ako, te. Walang lumilinaw sa akin kung ano nangyayari. Kaya ako nag-live. Tapos bigla-biglang, nag-content siya, gagamitin pa yung issue namin na hindi pa ako yung pinagtanggol. Fuck. Ako pa toxic ngayon, no? Ako pa bandang uli toxic, no? Nakipag-usap din ako sa ex para maging toxic kami no? Ikaw pala yung model dun sa motor show noon. Oo, ako yun yung sa may Bulacan. Ako yun. Si Renz naglagat ng model. Ano daw ba? Hoy, Karin, wag mo kutusan. Na? Layo? So, yun. Ano daw ba nahuli ko sa kanila? Ba't daw galit na galit ako? Ganito. Bilang babae, bilang may partner kayo, walang partner na matutuwa na makikipag-usap kayo sa ex nyo. Mismo. Ang number one pa nga dito is, makipag-usap ka nga lang sa iba, hindi nagugustuhin ng partner mo What more dun pa sa ex mo? Ex can be lovers, but friends can be lovers, but ex-lovers cannot be friends. Again, hindi ako naniniwala dun. Kasi kapag kaya mo makipagkaibigan sa ex mo, parang wala ka naging feelings dun. Kasi yung love natin sa tao, hindi naman yan nawawala basta-basta hindi yan nawawala. Pwedeng natatabunan na lang siya ng pain, pero yung love, nandun yun. Kaya nga nakapagbalikan kami 'di ba? So, yun ang huli ko sa kanila. Wala naman akong totaling nahuli. Actually, sila nga yung mismo nagpahuli sa sarili nila kasi kinoment nila yung conversation nila. Hindi ko alam na magkausap sila. Ang alam ko lang, nagko-commentan na sila sa FB. Kaya nung una akong nag-live, ang tanong ko, ano nangyayari? Bakit kayo nakakapag-commentan? Kasi alam ko naka-block kayo sa isa't isa 'Di ba? So, wag natin gawin tanga yung mga sarili natin. Alam natin pare-parehas na hindi mo i-unblock yan. Hindi mo malalaman na gusto ka niyan kausapin kung wala kang ibang cellphone na ginamit. Kasi kahit sa page niya, naka-block yan. Yung bagong page niya ngayon, naka-block yan doon. 'Di ba? So, wag niya sasabihin sa akin na dahil kay mama, ginagamitan niyo ako ng mama card. Wag ganoon. Wag niyo akong gamitan ng mama card. Kasi tiniis ko na nga kung ano yung setup na ginawa nila sa akin noon 'Di ba? Pinatawad ko sila, hindi ko sila siniraan sa tao. Kung hindi ko mahal yan tao na yan. The point lang na binugbog ako niyan. Nagkabugbugan kami, hindi pala binugbog. The point na nagkabugbugan kami niyan. Dapat doon pa lang pinost ko na yan. Pwede ko nga siya ipakulong ora mismo, pero hindi ko ginawa. Kasi ganun ko siya kamahal. Tapos sasabihin ng mga tao dito, wala akong respeto, ganito, ganyan, nag-live lang ako agad. Natural magla-live ako. Kasi nagtatanong ako wala akong alam. Ito yung totoo niyan, hindi ko talaga alam na magkausap sila. Nag-live ako nun, ang tanong ko sa live, anong meron? Bakit nagko-commentan na kayo? Kinall out ko sila, sabi ko, anong chika? I-chika nyo naman sa akin. Ganun pa yung entry ko sa live. Nagulat na lang ako, nagko-comment yung isa na kaya hindi umuwi dyan, binubugbog mo. Paano mo malalaman na nagkakaroon kami ng war kung hindi na ikwento sa'yo? So it means magka-chat kayo, hindi ko pa alam yung comment section na magkausap sila, wala akong alam pa talaga doon. Legit, kasi naka-live nga ako hindi ko mabuview, isa naman phone ko Kinoment mo yung ganun, so nagka-idea ko, putang magkausap kayo. Hindi lang siya basta commentan lang, na unblockan lang. Magkausap kayo. Ba't kasi in-unblock? Ito pa, ang sabi, kaya daw sila magkausap dahil lang sa nanay kasi kinakamusta. Be close kayo ng nanay niyan. May picture nga kayo Commentan nga kayo lagi niyan sa live Commentan nga kayo lagi sa mga vlog bakit idadaan mo pa dun sa isa? Alam mo may partner yan. Maayos kami. Sa kanya na nanggaling mismo. Pagkatas kaming magkasakitan, maayos kami. Pinatawad ko siya. Bakit bigla-biglang may sisingit na alam niya yung nangyayari sa loob ng relasyon namin? Eto nasaktan ako niyan. Nagkandara, pasa buong katawan ko, mayroon pa akong Pero walang isang nakaalam kung ano yung ginagawa niya sa akin. Hindi na ako syempre. Ngayon nyo lang lahat nalaman yun. Ganun ko siya nirespeto. Tapos ako, bilang partner, natutulog lang yung partner mo sa bahay, iniintay kang umuwi. Pagluluto ka pa ng pagkain,
Magugulat na lang, alam mo ng ibang tao, ng ex mo pa, yung issue natin. Oo. Gano'n ka kawalang respetong tao? Diba? Diba yun, nagko-comment pa sa live ko. Ano na? Proud to be kayo, na nanloko kayo ng tao, nanggago kayo ng tao, masaya kayo, okay kayo dun? Oh, sino ngayon yung pinagtatanggol nyo? Kinontent pa ako. Dapat isa lang live ko eh. Nag-live pa ako ulit, di ba, bago ako umalis? Di ba? Kasi kinontent ako eh. Magkagawa ka pa ng kwento na keso hindi makain nga nanay mo, dinala mo sa SM? Pinakain mo ng bulalo? Sabihin na natin nagugutom kayo, Mi. Kala ko ba di makahinga? Eto pa. Oh, eto, nilinamin ko sa inyo lahat ngayon kasi hindi ko tinignan yung convo nila ni Cherry na kinoment nila sa akin eh. Hindi ko tinignan yun, hindi ko tinignan yun, wala akong tinignan. Basta alam ko lang may convo sila, nasasaktan ako eh. Yun yung totoo, nasasaktan ako, Mi, kaya hindi ko tinignan. Kahit meron na yung ebidensya na magkausap sila, sila pa mismo yung naglabas. Na dapat di alam na ng ano. Sila pa mismo yung naglabas. Eto pa, ang sabi niya, kinakamusta lang yung mama niya. Mi, tinatawagan ko siya alas 12 pa lang ng tanghali. Magkausap sila alauna. Hindi ka sila. Hindi mo ko sinasagot simula alas 10 ng umaga. Magkausap kayo alauna. Shot, baka umiyak kami. Diba? Asan yung respeto dun? Diba? Oh. Diba? Hindi kayo magkakaroon ng connection kung walang nagtutulay. Oo. Maayos kami niyan nung una. Nagbablog kami, lahat yun totoo, lahat